Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ayan, so building your future orientation, no? So ang ganda ng company natin, meron tayong financial literacy campaign. Yan. So, ang company is IMG, International Marketing Group, and may mission tayo, no, to help create wealth for families, to make a difference for families so there will be no family left behind. And natutunan ko to, no, tong IMG, nalaman ko to noong 2012 sa may bayad na financial coaching. And nagustuhan ko kasi may campaign, no, yung 30M by 30 Financial Literacy Campaign. Ibig sabihin nito, target nating mag-educate ng 30 million by the year 2030. 'Di ba pagka maraming naturo ang Pinoy, kung magkaroon man ng pandemic uli, no, after 5 years, hindi nahirap ang mga Filipino. And ang vision ng company is to build a new financial industry. So mamaya makikita natin yung mga company. So tinatawag ang IMG na Total Financial Solution kasi lahat ng kailangan natin sa ating personal finance meron na sa IMG. Kumbaga sa SM, we've got it all. Ayan, no? So meron tayong libro, yung natutunan ko noong 2012, ang maganda, nasa libro na, yung The Secret to Saving and Building Your Future. Dito tinuturuan tayo, no, kung paano magbi-build ng matibay na alkansya, itong solid financial foundation. And pwede pala na maging financial educator tayo kasi napansin nyo ba yun? May mga artista, mayaman naman, pero naging broke pa rin sila, no? Nung nagkasakit, noong sila ay tumanda na. And marami tayo, no, mga kamag-anak. So kung hindi talaga marunong mag-handle ng finances, kahit OFW pa yan, kumikita pa ng malaki, pwedeng at the end, wala pa rin naipon or walang pang-retirement. So ito yung mga kapartner ng IMG. Pag member tayo ng IMG, makaka-access na tayo dito sa mga financial products. Nasa financial services. So bakit ba kailangan natin ng financial education? Kasi ako accountant, no? Kailangan ko rin pala nito kasi lahat tayo magre-retire, lahat tayo may kinikita. So pag hindi tayo marunong mag-handle ng ating kinikita, pwedeng zero pa rin or mabaon pa tayo sa utang kung talagang mag-overspend, no? So, at bakit kailangan din, no, na pag natuto tayo, may gagawin din tayo, no? Importante yun, no? Hindi pwedeng attend ka lang ng seminar, nanonood ka lang sa YouTube, or nag-attend ka ng financial coaching na may bayad or live. So, importante may execution tayo. So, yun yung maganda sa IMG. Naka-ready na yung mga product, no, financial products na kailangan natin. So ito yung mga challenges natin sa personal finance, no. Nagbabago yung role of money kasi dati naalala ko sinasama pa ako nung nanay ko nung elementary ako sa bangko. Doon ako na-inspire na mag-ipon, no, nung elementary pa lang ako. So kaya pala nagbabangko yung mga tao dati kasi 10% pa umaabot yung interest nung 1990s. Pero ngayon kasi, 'di ba, less than 1% na lang. So hindi na applicable yung ginagawa natin dati sa ngayon. And people live longer today. Sa Japan nga nalaman ko na around 84 to 88 years old yung average ng buhay ng mga tao doon. So dito sa Pilipinas, 'di ba, pagka may nakita tayong mga senior, yung iba umaabot ng 70, 80, may mga 90 years old din. So, tanungin lang natin yung sarili natin kung 60 years old tayo nag-stop magtrabaho. 'Di ba? So, nabuhay pa tayo ng hanggang, sabihin nila natin 70 years old. So, may 10 years pa tayo. So, madalas, nauubos na agad yung retirement. Wala pang 10 years, no? Yung iba nga, baka 2 years lang. Ubos na. Kung hindi marunong mag-handle ng finances. And ubos na agad retirement mo, mahaba pa buhay mo, 'di ba? So yan yung kailangan nating paghandaan. Skyrocketing cost of living. Mapansin naman natin, no, may okasyon man, may holiday man o wala, talagang mataas na talaga ang mga bilihin. Lalo na pag pumunta kayo sa abroad kasi maliit ang value ng peso compare mo sa dollar.
So, pag namimili tayo, 'di ba? Alam naman natin 'yan na 2,000 pesos sobrang bilang na bilang mo yung nabibili mo. Dati nung namamasko ko sa ninong ko, 100 pesos napakalaki na nun, 'di ba? So, para na ako may 1,000 pesos, ang dami ko nang nabibili. Pero ngayon 'pag may 1,000 pesos ka, 'di ba? Parang hindi 'yan makasurvive ng 1 week, 'di ba? People spend faster today. So, dahil nga sa technology, syempre dati okay lang yung naglalaro lang, libre lang, 'no? Magtatakbuhan lang. Pero ngayon kasi nakita naman natin pati sa school, ah, nagiging need na yung mga laptop, gadget, desktop, 'di ba? Kasi yung mga sa school ng bata, no? So, napansin natin everything is changing around, no? Yung model ng cellphone mo nag-upgrade na, pero ito yung hindi nag-a-upgrade except our financial mindset and financial strategy. So, kailangan mag-level up din, 'di ba? Kasi dati, okay lang, isang source of income lang, like kami, 5 magkakapatid, hindi nakatapos pareho yung parents ko, nakasurvive, no? Nakapagtapos kaming 4. So, out of 5, 4 kami nakatapos ng pag-aaral. Pero ngayon, kahit isang anak, no? Ako, isa lang anak ko, ang gastos talaga. So, before, kapag OFW ka, sigurado mayaman yan, no? Pero ngayon, 'di ba, dalawa na yung mag-asawa na nasa abroad, hirap pa rin. Yung iba may utang pa. And before, no, a parent could raise 12 children. Paramihan ng anak. Today, the children cannot take care of their parents. So, sino dito yung kagaya ko na kabilang sa sandwich generation? So, ibig sabihin, hirap na hirap ka, no? Nagsusupport ka sa family mo, sa anak mo. At the same time, tumatanda yung parents mo, kailangan mo rin mag-support. So, medyo mahirap. So, we need financial education. Pakitype nga dyan, education. Yan talaga yung kailangan natin, no? Hindi siya mag-i-stop sa school. Ang tunay na matututo tayo sa experience, no? And sabi nga, dahil sa kakulangan natin sa financial education, many hardworking, smart, young, and old people fail. 'Di ba? Kahit na presidente ka man ng company, mataas ang posisyon mo sa abroad, no? Many teachers, OFWs, doctors, no? Kahit professional, seafarers, engineers fail. They retire without enough savings. Marami ako mismo nakikilala, 20 years na sa abroad, 30 years na, wala pa ring ipon. And yung iba umuwi na dahil nawala na talaga ng trabaho. Yung iba naman hindi makauwi kasi may utang. So, people don't set out to fail. Wala naman nagplano na mag-fail, 'di ba? Kahit ako din naman. Sino ba naman na magpaplano ay pagdating ng 5 years, 10 years from now gusto ko failure ako. Hindi naman, 'di ba? So lahat tayo may pangarap. Kaya lang they fail because they fail to plan and manage their personal finances. Yan, no? Pakitype nga, fail to plan. So, yun yung nakakalimutan natin, no? Ako, naalala ko, yung 13th month ko nung mga bandang last 3 years na nagwo-work ako, talagang sinisave ko yan. Nagpaplano na ako bago pa dumating yung bare months. Kasi alam ko, yung ibang tao may planong kunin yung pera ko. So, ginagawa ko dyan, talagang isi-save ko siya, saan ko siya i-invest. Kasi pag hindi ko yan sinave, in-invest, magagastos ko lang talaga yan. Sa dami ng sale, sa dami ng promo, sarap talagang mag-shopping, di ba? So, ano ba yung mga wrong mindset natin pagdating sa pera? Ang dami, no? Kasi compare mo sa mindset ng Chinese, makita natin sa Pilipinas, sobrang successful ng mga Chinese when it comes to finances. Kasi, nag-aaral sila at nag-execute sila, no? So, magkaiba yung mindset sa mindset pa lang. So, many people believe that financial education is only for the wealthy. Pag sinabing, tara, mag-aral tayo sa personal finance, sa pag-iipon, parang boring, no? Para sa ating mga Pinoy. Investment, kanina nga lang, parang takot siya sa insurance, di ba? Ma'am, ano ba yan? Insurance ba yan, di ba? So, doon pa lang sa word, takot ka na, ayaw mo nang aralin, close-minded ka na, di ba? So, hindi talaga tayo matututo kasi sa umpisa pa lang, feeling mo, hindi mo kailangan. Many believe that solution to financial challenges
is borrowing money. Kapag kailangan mo ng pantuition sa anak, utang. Kapag kailangan mo ng kotse, utang. Pag kailangan mo ng ng bahay, utang. Pag gusto mo ng appliances na yan, yung pangarap mo na yan, iutang mo. So, yun yung nakasanayan natin. Pag may pangarap tayo, utangin natin, no? Pero, hindi naman solusyon lagi ang utang, eh. 'Di ba? So, kailangan lang talaga mag-aral tayo sa personal finance. Kung gusto mo talagang, wala kang utang, pwede mo nga i-cash yan, eh, no? Basta meron tayong business, kayang-kaya yan. So, some even rely on luck, no? Kahapon lang, nagpunta kami sa mall, no? Pagka nadadaan talaga ako sa mall, pag may mahabang pila, sigurado loto yan, no? So, loto nga, no? Ang dami talaga nakapila. Sabi ng asawa ko, malaki na kasi yung price ngayon, eh. Kaya, dami lalong tumataya. So, sabi ko, taya na ba tayo, di ba? So, luck, no? Kasi gusto natin instant, di ba? Kaya maraming nag-scam. And then, umaasa pa rin talaga tayo maging milyonaryo in our mind. Pero, ayaw natin may gagawin. Kaya tataya na lang tayo sa mga loto, magsusugal na lang tayo. Many people belong to a community of spenders who do not believe in preparing for their future. Usually sa office, alam nyo, pagka bagong empleyado ka, may tinatawag na first blood, eh. Yung pagka unang sweldo mo sa kumpanya, kailangan mo agad manlibre, di ba? So, yun, no? Community of spenders. Hindi ka pa nga sumisweldo, meron na talagang nakalaan na, eto, gagastusin natin to, ha? No? So, iba talaga yung community. Kailangan nasa right community rin tayo. Many people use their credit cards as emergency funds. So, madalas tayo, yung credit card, pag meron tayo niyan, ginagawa natin parang emergency fund natin or wallet. Pero actually, hindi natin siya pera. Diba? So, ginagamit lang natin to for our convenience. Most people don't know how to manage their debts. Their debts manage them. So, pag daw may utang ka, nagiging slave ka ng pera. So, mahirap yun pag ikaw ang alipin ng pera. Kasi nagtatrabaho ka everyday, hindi mo na na-enjoy yung sweldo mo kasi nakasanla na yan or may paglalaanan na pambayad sa utang. Loans and debts are accumulated rather than investment. So again, dalawa yung options natin. Pag magsisave ka, mag-i-invest ka, mag-grow yung money, kakampi mo yung pera. Pag mangungutang ka, kalaban mo yung pera kasi yung interest na nagko-compound is working against you. So with financial education, you can face all those challenges. There is hope. Type nga natin, hope. Diba? So ako, more than 20 years ako natira sa squatter and feeling ko wala na rin talagang hope na parang doon na lang talaga ako nakatira kasi 20 years ka ba naman natira sa magulong lugar, di ba? Yung kapitbahay mo, pag nag-aaway, rinig na rinig mo, di ba? And may mga laseng, naglalaseng, pag nag-aaway yan, magigising ka kahit na madaling araw. So may hope po kasi ako na nangarap lang din na makaalis sa ganong sitwasyon. Ngayon, sobrang may peace of mind na and nakakatulong pa sa iba dahil you have more than enough. Hindi mo na problema yung pera. So, I hope kayo din magsimula tayo sa mindset na magkaroon tayo ng goal na ganun. So, if you want to be wealthy, don't let other people do it for you. You have to do it yourself. Hindi pwedeng bigyan kita ng 100,000 pero ikaw na bahala. Gusto ko tumubo yan. Walang ganun no? Wala yata tayong taong makakausap na ganun na ibabalik sa atin yung tinubo na 100,000 natin. So, let your money work for you, not your money work for others. So, pag ikaw masyado kang dedicated sa trabaho, every day gumigising ka na madaling araw just to make the other people, wealthy. So, ibang tao yung pinapayaman mo pag empleyado ka. Pero, kaya nga yung mga Chinese, talaga nakafocus talaga sila sa business kahit bata pa. Ine-expose na sa business kasi nandun talaga yung pera. So, kasi they let their money work for them. So, through business, through investment, magagawa natin yan. So, understand that it's not other people's responsibility. It's your responsibility. So, pakitype nga, ikaw lang talaga, ako ngayon, naisip ko din, hindi naman ako pinag-iipon ng mga kapatid ko, hindi rin ako pinag-iipon ng nanay at tatay ko. Talagang,
Ako lang, kung gusto ko talaga magkaroon ng peace of mind, kailangan magsimula sa akin, mag-ipon ako, 'di ba? Baka nga utangan pa tayo, 'di ba? Hindi na nga tayo pag-iipunan, uutangan ka pa. So, ano yung sitwasyon ng ating financial foundation? Ito yung tinatawag na unstable. Dito rin ako nanggaling dati, wala akong healthcare, wala akong life insurance. Kaga-graduate ko pa lang may utang na kami kasi nga pang-apply ko sa trabaho, inutang 'yan, pang office attire ko, inutang din namin 'yan. So, walang emergency fund, walang investment. So, syempre gusto natin dito sa mas stable, sa solid financial foundation, yung matibay na alkansya. Kasi dito, napakasarap sa, isipin mo pa lang masarap na lalo na pag nangyari na to sa'yo. So, dati iniisip ko lang to, pero dahil 11 years na ako sa IMG, talagang na-build na rin namin ng asawa ko tong solid financial foundation. Ito yung may peace of mind ka na. May healthcare ka, may sapat ka na life insurance, wala kang utang, may sapat ka na emergency fund, at meron kang multiple investment. Yan. So, who can really help you to build a solid financial foundation? Of course, gusto nating magkaroon ng matibay na alkansya, pero gusto ba natin, no? Anong option ba pipili natin, A or B? Sa option A, dadaan ka pa sa bank, sa broker, sa agent, no, para makabili ng mga product. Or maganda, no, marami nagpapa-member sa IMG kasi kapag member ka na IMG, mababypass mo na yung mga middleman. Ikaw na yung agent ng family mo. May direct access ka sa mga financial companies, mga financial products na kailangan mo, and may discount ka pa, no? So again, ang IMG, nag-start to noong 2002 and tinatawag nga na one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Kasi nga, kumbaga si SM, one-stop shop na siya. Sa SM ka nabibili ng lahat ng kailangan mo. Meron na rin siyang, kung kailangan mo ng service, no, magbabayad ka, nandun na rin. Kung kailangan mo magpa-check up, nandun na rin. So, ganun din si IMG sa financial industry. Kung kailangan mo ng healthcare, life insurance, investment, real estate, mga non-life insurance, mga ibang financial services, may ka-partner na si IMG. So, one-stop shop. And pag sinabing IMG, apat na ilang yung tatandaan natin. Education. Dito matututo ka sa mga workshop, may execution. Of course, pag natuto, i-guide tayo dito kung ano ba yung magandang product, no, na kailangan natin. Entrepreneurship, kung kulang yung pang-save natin, may backup career na pwede tayong gawin, may business, no, sa financial industry. And environment, no. So of course, mahirap mag-ipon ng tuloy-tuloy kung kasama mo gastador, or mahirap makabayad ng utang kung mga kasama mo lagi mahilig mangutang. So, importante yung environment. So, dito sa IMG, nasa group ka ng savers, investors, and entrepreneurs. So, again, IMG is a total financial solution company kasi one-stop shop na. And, ayan. So, how to get started in IMG? Of course, mag-enroll tayo and become a member of IMG. Ayan, so pagka-member ka na IMG, may portal ka, ma-access mo online yung iyong mga benefits, makikita mo yung mga investment mo, and may mga reports, kung gusto mong gawin yung business, meron ding tools. So, mahal, no? Mahal yung mga maka-access sa ganitong portal and sa mga kapartner nating company. So, ito yung mga category, no? Dito matututo ka, may trainings tayo, may mga workshops tayo, and then may mga automatic din na na benefit, no? May gifts ka, may access ka, may discount ka. So, mamaya babanggitin natin yan. And then may member support, online tools, and exclusive for IMG member international, no? Meron din tayo mga benefits. So una, ito yun, no? Pag nagpa-member ka ng IMG,
meron kang 100,000 na personal accident insurance. So malaking bagay to, no? Like meron akong nakausap na engineer, lagi silang nasa site. So nagpa-member sa IMG dahil sa benefit na to kasi wala daw silang insurance sa company. So at least ito meron kang 100,000 insurance. Of course, may 50,000 ka na ring life insurance with Fidelity Life na tie-up yan sa Everest, which is nagpo-provide ng memorial concierge service. So nagamit namin to nung namatay yung kuya ko noong 2019. And pag member ka na IMG, kasama dun sa binayaran mo na sa membership, yung 1,000 pesos, mapupunta yan sa initial investment mo sa mutual fund. So ang tawag IMG Soldibo Strategic Fund. And pag gusto mong dagdagan tong investment mo na to, for as low as 20 pesos, pwede ka na mag-top up or magdagdag. So, in partnership yan with Ramver Financials. And of course, ito yung maganda, no, yung healthcare products and services natin with Kaiser. Kasi hindi lang short-term meron ditong healthcare, may senior care din, may long-term care din. So, ito yung napag-usapan natin kanina na long-term care. Kasi madalas meron naman tayong short-term healthcare na binibigay ng company habang tayo ay employed at productive, 'di ba? So kaya nga tinawag na short-term kasi may limitation siya. Pag tayo ay nag-retire, wala na yung healthcare natin na short-term. Or pag nag-resign ka, wala. Like yung asawa ko, no? Ang ganda na benefit talaga nila kahit family kami ng anak ko covered. Pero nung nag-resign siya, syempre wala na rin yung benepisyo na yon. So maganda. Meron din tayong supplement dito sa short term, yung tinatawag na long-term healthcare. So, ito yun, no? Kapag sinabing healthcare, maganda may short-term healthcare tayo kasi ito yung gagamitin natin every year, pampa-check up, pag nagkasakit. So, on top of that, mag-save ka rin sa long-term healthcare. Ito yung sinimulan ko noong 2012 na tinatawag na Kaiser kasi para sa retirement years natin, by the time na 61 and up na tayo, syempre mahal na yung healthcare natin, siguradong kailangan na nating pampa-check up, no? Pag nagkasakit ka, at least may coverage ka pa rin kasi ang short term hanggang 60 lang kino-cover. So para may idea kayo sa Kaiser, ang Kaiser 7 years to pay lang. So sa 7 years na yan, may healthcare benefit ka. And then 30 years waiting, hindi ka nagbabayad pero may healthcare benefit ka pa rin. 20 years, naka-covered ka, may life insurance din. And kapag hindi mo nagamit yung yung healthcare mo dito sa 7 years, may ibabalik sa yung return of premium, no? 85% ng binayad mo ibabalik sa iyo. So, ang Kaiser kasi ang solusyon dun sa what if na dalawa sa buhay natin. What if I die too soon? I have life insurance, like yung brother ko namatay noong 2019. So, naka-claim kami sa Kaiser. Yung life insurance na-receive ng kanyang beneficiary and of course, na-transfer sa beneficiary na fully paid yung plan niya. So, yun yung tinatawag na if we die soon, may peace of mind. Mapupunta sa beneficiary. If we live long, like by next year, mag-mature na yung plan ng asawa ko kasi nag-start siya na maaga sa Kaiser. So, pwedeng ikaw naman na ang mag-e-enjoy ng Kaiser investment mo kasi pag nag-mature, good as cash yan. So, kung hindi mo kunin yung Kaiser mo, may healthcare ka pa rin, may investment ka pa rin. So, again, sabi ni Daniel Padilla, ang ating Kaiser ambassador, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Kasi 3-in-1, may healthcare, insurance, and investment. So, ito pa yung benefit. Ito yung pinakagusto kong benefit sa IMG, yung business, kasi pwede ko itong gawing online and worldwide, no? So, pwede ka maging financial educator dito sa IMG and of course, yung time, no? Kasi kahit nagta-travel ka dito sa IMG, pag ginawa mo to, itong business na to, nag-full-time ka, kahit nasa travel ka, pwede mong gawin. And nakakatulong ba tayo sa mga family, no? Dahil tinuturuan natin sila mag-save, mag-invest, and ginaguide natin sa negosyo kung gusto magnegosyo,
no? And may online system na kasi dati nalugi kami sa negosyo noong 2013 and 14 ng husband ko. So kasi wala kaming system. So dito may system na kailangan na lang nating aralin yung system at of course, kailangan gawin natin, i-follow natin para matutunan natin yung negosyo. Of course, marami na naging debt-free dito dahil ginawa yung business. And ito yung sinasabi ko, travel the world. Like, nagpunta kami Taiwan, Dubai. Libre yung travel namin ng husband ko dahil si IMG, pag ginawa mong career to, i-reward ka din dun sa travel. No? Hindi tayo puro work lang. Meron din talagang eto, no, sinasabay natin yung business sa pleasure. So, para may idea ka kung paano ba kikita sa IMG as financial educator, so initially may 20% commission ka and pwedeng lumaki ang commission mo. And para may idea ka kung may natutulungan kang isang pamilya, no, sa isang week, in a month, ang potential income mo 24,000. Pag trainer ka na, pwedeng lumaki yan, no? 56,400. And pag ginagawa mo yung business, may free HMO ka rin. Like kami mag-asawa, wala na kami parehong short-term healthcare dahil hindi naman kami employed. Pero dahil IMG member kami at ginagawa namin yung business, so pag nag-qualify ka dito, may free healthcare ka. Like yung sa amin, up to 100,000 yung annual benefit limit namin. Kada taon yan na nag-qualify ka. NeuraCash, ito yung pwede nating gamitin na parang GCash. So, e-wallet sa IMG. Kaya kahit nasa abroad ka, pwede mong gawin to, marireceive mo yung commission mo, yung income mo. And, pakitype nga kung OFW ka, pakitype OFW kasi may exclusive time benefit for OFW, yung tinatawag na worldwide protection. So, like itong number 58 na benefit natin, accidental death benefit, 500,000. So, malaking bagay, no? Ayaw natin pag-usapan, pero like yung sa kuya ko, no? At the age of 37, namatay siya. So, ayaw natin pag-usapan, pero pwedeng mangyari, no? So, like, ito, no? Acts of terrorism, nangyari sa Israel, merong gera, 'di ba? So, malalaki po yung benepisyo na yan. Kahit daliri ng kamay natin, meron pong value yan. And may repatriation service pa. So, yung financial foundation natin, mas mabilis nating mabibuild kung IMG member tayo. Kasi dito sa IMG, again, ginaguide tayo sa mga workshop bago tayo mag-start mag-invest, kumuha ng product. And then kung alam mo na yung kailangan mong product, may mga kapartner na tayo na pwede mong simulan. So, sino ba yung mga nagpa-member na sa IMG? Of course, yung mga police. Marami tayong na-educate na police. Mga teacher, mga OFW, seafarer. Yung iba po ginawa ng full-time tong career bilang financial educator. Mga millennials, diba? Kasi alam ko yung mga millennials, mga Gen Z gusto, nagbi-business na yan. So, pwede pang gawing online. And again, ang IMG is Total Financial Solution and ang ganda ng campaign, 30M by 30 Financial Literacy Campaign. So, join our campaign kasi ang goal natin is makapag-educate ng 30 million families by the year 2030. So, sa ngayon, more than 10 million na yung na-educate natin. And sumama sa campaign natin recently, no, si Senator Tulfo, no, si Senator Raffy Tulfo, kaya hawak niya tong libro natin. So ito pa po yung iba nating kasama, si Kaiser, si Miss Corina Sanchez Rojas para sa IMG campaign, si Mr. Boy Abunda naman for Manila Bankers, and si Daniel Padilla for Kaiser. So again, kapag bago ka sa IMG, magpa-financial check-up ka para ma-check kung ano ba yung mga kailangan mo. And ang membership natin is 6,000 to 11,000. So 6,000 kung nasa Pilipinas, 11,000, around 11,000, no? Depende sa location kung nasa abroad. And kung gusto mong mag-start,
Ako, ang sinimulan ko talaga is mutual fund and itong Kaiser na 3-in-1 para ma-jumpstart yung solid financial foundation. And of course, maganda gawin natin yung business. I-share natin to sa mga kaibigan natin, sa family natin, and become a financial educator. So magandang career yung meron sa IMG. So no matter what our excuse is, we will eventually retire and stop making active income. Tama ba? Hindi naman habang buhay may kontrata tayo sa abroad or hindi naman habang buhay malakas tayo, 'di ba? Kaya nating mag Excel, 'di ba? Kung accountant ka na kagaya ko or baka 'di ba lumabo na 'yung mata natin. So kailangan talaga mag-start na tayo, no? Kasi if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. No, sabi ni Warren Buffett na bata pa lang nag-i-invest na siya. Kaya talagang 'yan din ang dahilan ba't mayaman siya, no? Kasi na-maximize niya yung time and totoo naman, no, na kung mawalan ka ng income ngayon, tanungin lang natin hanggang kailan tayo makasurvive yung family. So try mo, 'wag kang magtrabaho. So, ano ba 'yan, 3 months ba aabot yung ating income or ipon, 'di ba? 3 years, no? Kami mag-asawa 10 years. Kaya naming kahit wala kaming income maka-survive pa rin kami. Kasi nga tinuruan kami ni IMG na i-build yung solid financial foundation. So, financial independence is not a dream, it's a decision. Marami naman talaga nangangarap na yumaman, 'di ba? Kaya nga tignan niyo sa SM Mall or sa mga pila, pag may mahaba sabi ko, sigurado ako Lotto 'to na outlet. So, yun nga nangyayari, no? Ang haba ng pila sa Lotto kasi gusto naman talaga nating yumaman kasi ayaw lang talagang aminin. So, pero hindi yan nakukuha sa gusto mo lang. Kailangan may gagawin ka, may decision ka. Kasi most people don't plan to fail. Wala naman nagplano na mag-fail. They just fail to plan. So again, ngayong bagong taon, kailangan magplano tayo kasi kung hindi, mauulit lang din yung nangyari sa atin for the past 5 years. Kasi kung anong meron ka ngayon, yan yung resulta ng ginawa mo 5 years ago. Okay? So kung babaguhin mo, i-improve mo yung ginagawa mo ngayon, 5 years from now, 10 years from now, magiging iba na yung resulta. Based na dun sa plano mo, based na dun sa dream. To know more about Kaiser, pwede mo ko i-message sa Facebook, Roan Celis Capistrano, pwede rin sa WhatsApp, or email me at roan.capistrano@gmail.com.